Sa eksena, nasa eskwelahan sina Eugene, Yongchan, at Jaehyung at may masinsinang usapan. Nagulat si Eugene sa nangyari. Kinumpirma ni Yongchan na may nangyari nga pero sinabi rin niya na pumasok si Jaehyung bago pa lumala ang sitwasyon. Si Jaehyung, mayabang na nagsabi na binugbog ko sila ng kaunti tapos pinaalis ko na parang sinasabi niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Bigla namang dumating si Sukjo sa eksena na puno ng tensyon at katanungan sa nangyari. Lalong uminit ang sitwasyon nang sabihin ni Yongchan na suot nila ay uniforme ng Gosokhay. Ito'y agad na kumuha ng pansin ng lahat. Nagtagpo ang mga ideya ni Eugene at naalala niya ang isang dating insidente na konektado sa Gosokhay. Kinumpirma ito ni Yongchan na may pagkaseryoso. Nagtapos si Eugene ng pahayag na hindi ito pwedeng maging coincidence lang. Habang sinasabi ni Sukjo na tama na hindi tayo dapat magpakampante, binibigyang diin ang bigat ng sitwasyon. At gulat naman sina Jaehyung at Hyukjin at tanong nila kung ganun ba talaga kaseryoso yon. Biglang dumating si Yuna at ginulo ang usapan sa pagtatanong na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, binago ni Yuna ang focus ng usapan patungkol kay Dayon, sinasabi na si Dayon ay talagang popular. Dahil maganda siya. At kinumpirma naman ni Yongchan ang sinabi ni Yuna sa pamamagitan ng pahayag na kinikilala talaga ang nakaraang popularidad ni Dayon. Nagulat si Eugene sa impormasyon tungkol kay Dayon. Pinaliwanag ni Yongchan na nawala ang kasikatan ni Dayon dahil inapi siya ni Kim Ki-soo at ng kapatid nito noon. Dahil sa pag-aapi, naging malungkot si Dayon at lumayo ang mga tao sa kanya. Sinabi ni Jaehyung na maganda ang kapatid ni Jin at sang-ayon si Hyukjin at sinasabi nga raw ng marami na maganda siya. Habang nagpapatuloy ang usapan, tahimik lang si Eugene at mukhang nag-iisip. Napapaisip at tinatanong naman ni Jaehyung at Hyukjin kung kailangan bang masyadong pag-isipan ang topic na yon. Biglang sumingit si Sukjo na dapat daw tiyakin muna ang impormasyon tungkol kay Dayon. Tahimik lang si Eugene habang nagpapaliwanag si Sukjo, parang may malalim siyang iniisip o pinag-aalala. Sinasabi ni Sukjo na dapat daw silang mag-imbestiga pagkatapos ng klase at dahil wala ding training ngayong araw. Naging seryoso ang muod ni Eugene at Sukjo, kaya nagtataka ang iba kung bakit sila ganun ka-focus doon. At biglang nagtanong si Yuna kung nakikinig pa ba sa kanila sina Eugene at Sukjo dahil sa kanilang sobrang pagka-absorb sa usapan. Lipat ang eksena kay Tae-soo, ang usapan ay tungkol sa kung paano nagbago ang tingin ng mga tao sa kanila. Nag-usap sina Tae-soo at Incheon tungkol sa isang hindi gaanong seryosong away nila sa mga lalaki mula sa Sunsuks High School. Nagulat si Tae-soo na hindi na sila pinapansin ng mga tao, samantalang dati takot pa ang mga ito na tumingin sa kanila. Kinumpirma ni Incheon na nagbago nga ang ugali ng mga tao sa kanila kamakailan lang. Pagkatapos, naalala ni Tae-soo ang isang pangyayari ilang araw na ang nakalipas, kung saan sinugod ng gang ni Cha Dusik ang kanilang grupo. Sobrang galit ang leader ng gang na si Kim Chuman, tinanong kung sino ba ang kanilang kinakalaban. Nasa isip naman ni Tae-soo na wala silang paraan para malaman na magkakilala pala ang halimaw na high schooler at si Cha Dusik. At sa kasalukuyang oras, bumalik ang eksena kina Tae-soo at Incheon. Sinasabi ni Incheon na dapat na silang mag-umpisa na ayusin ang kanilang pangalan o sitwasyon sa lalong madaling panahon. Matapos ang saglit na katahimikan, pumayag si Tae-soo sa opinyon ni Incheon. Habang ngumingiti si Incheon, masaya sa desisyon ni Tae-soo, biglang dumating sina Eugene at Sukjo. Na-shock si Tae-soo at ang kanyang gang sa biglaang pagdating nila. At tumaas ang tensyon habang lumalakad si Eugene papalapit kay Tae-soo. At biglang nagtanong si Eugene na nabalitaan niya na may ginulo raw ang gang ni Tae-soo at yun ay ang kapatid niya, kaya lalong nagulat si Tae-soo. Habang nagsisimula siyang questionin ang paratang ni Eugene, bigla niyang naalala ang isang nakaraang eksena kung saan nakita niya si Eugene na kasama ang isang babae. Doon niya na-realize na ang babae pala ay kapatid ni Eugene. Patuloy na seryoso ang tingin ni Eugene at Sukjo kay Tae-soo na nagpapataas ng tensyon. Sa isang pagtatanggol na pagsisigaw, sinabi ni Tae-soo na hindi nila nilapitan ang babae dahil alam nilang kapatid ito ni Eugene. Paliwanag niya, nagkataong kausap lang ng kanyang kapatid ang isang random na babae, at ngayon lang nila nalaman na kapatid pala ito ni Eugene. Habang seryoso ang mukha, lalong nagigting ang tingin ni Eugene kay Tae-soo. At biglang sinusubukan ni Tae-soo na baguhin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kay Eugene na wala silang masamang intensyon. Nangakong sasabihan nila ang kanilang gang na huwag nang lapitan pa ang kapatid ni Eugene.
Matapos ang saglit na pagtitig ni Eugene kay Taisoo, umalis agad sila ni Sukjo sa lugar na nagpapahiwatig ng isang uri ng tahimik na pagtanggap o pagsusuri sa mga sinabi ni Taisoo. Pagkatapos ng maselang usapan, nagdesisyon sina Taisoo, Incheon, at ang buong gang na ipagpaliban muna ang kanilang orihinal na plano na umpisahan sakupin muli ang sakop ng kanilang teritoryo. Lumipat ang eksena kay Yuna, Eugene, at Sukjo na nag-uusap tungkol sa nangyaring harapan sa gang ni Taisoo. Tinanong ni Yuna kung ano ang sinabi ni Taisoo at ng kanyang gang, at sinagot ni Eugene na sinabi nilang lahat daw ay aksidente lang. Dagdag ni Sukjo, ang nakabatang kapatid pala ni Taisoo ang nagsimula ng usapan kay Dayon. Nagulat si Jaehyung nang malaman na kapatid ni Taisoo ang lalaki niyon. Tinukoy ni Yuna na ito na nga ang sinasabi nila, na nagpapahiwatig na inaasahan nila ang ganitong resulta. Nagbago naman ang itsura ni Jaehyung sa narinig niya. Subalit, si Eugene, na patuloy na seryoso ang mukha, at sinusundan ang pag-iisip ni Sukjo, ay nagsabi na balak niyang mas masusing bantayan ang sitwasyon. Malinaw na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang paliwanag ni Taisoo. Palit ang eksena na kasama ni Eugene ang chief, at sila ay nakaupo sa harap ng isang convenience store habang kumakain. Sinabi ng chief na matagal na rin mula noong huli siyang kumain ng ganito, at nag-alok na sana'y binilhan na lang siya ng barbecue. Sinagot ni Eugene na okay lang siya sa kasalukuyang pagkain. Lumipat ang usapan nang banggitin ng chief na nabalitaan niyang hiniram na naman ni Eugene ang kanyang motorsiklo. Kinumpirma ito ni Eugene at sinabing ibabalik niya ito ngayong araw din. At sinabi ng chief kay Eugene na pwede na niyang panatilihin ang hiniram na motorsiklo dahil hindi na ito ginagamit ng chief ngayon. Pero si Eugene ay nagpumilit na isauli ito na nagpapakita ng kanyang sense ng responsibilidad. Pagkatapos, nagmumuni-muni ang chief tungkol sa misteryosong pagkatao ni Eugene. Sa unang tingin, mukhang normal at pogi lang si Eugene na isang high school student. Pero inaalala ng chief ang iba't ibang insidente, tulad ng kaso kay Congressman Kim at sa SW Group, kung saan napakalaki ang naitulong ni Eugene. Nahihirapan ng chief na lubusang maunawaan si Eugene, at binanggit pa ang kamakailang engkwentro sa Kim Chuman clan. Dahil sa kanyang interes, diretsahang tinanong ng chief si Eugene kung ano ang karaniwan niyang ginagawa. Si Eugene, na puno ang bibig ng pagkain, ay sumagot na isa lamang siyang normal na high school student. Inaasahan naman ng chief ang sagot ni Eugene at ngumiti na lamang ito. Palit ang eksena sa SW building kung saan ang lolo ni Yuna ay nakikipag-usap sa kanyang personal na bodyguard. Sinasabi ng bodyguard sa matandang lalaki na may mga reklamo tungkol sa agresibong pag-expand ng kanilang negosyo. Hindi pinapansin ng lolo ni Yuna ang mga ito, sinasabi na natural lang para sa mga tao na magreklamo kapag nakakaramdam sila ng banta. Kinikilala niya na bagaman maingat sila sa kanilang mga galaw, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga kalaban sa mundo ng negosyo. Sumasagot ang bodyguard, tinatanggap ang punto ng matanda pero binibigyang diin din na ang kanilang agresibong taktika ay nagpapalala sa ilang mapanganib na tao at negosyo. Ramdam ang tensyon sa ngayon sa larangan ng negosyo. Tahimik na lang ang matandang lalaki pagkatapos marinig ito, baka pinag-iisipan ang bigat ng kanyang mga desisyon o iniisip ang bagong landasin ng aksyon. Sa eksenang ito, nasa SW building si Eugene at kausap ang lolo ni Yuna. Inaalok siya ng lolo ng tea pero tumanggi si Eugene. Tinanong siya ng matanda kung okay ba siya sa SW Training Center at sa kanyang buhay sa paaralan. Sagot ni Eugene, maayos naman siya sa parehong aspekto at walang anumang problema o hindi kagandahang pakiramdam. Sinabi niyang kung wala na ibang pag-uusapan, aalis na siya dahil oras na ng kanyang training. Ngumiti ang lolo at pumayag na umalis si Eugene. Tumayo si Eugene, nagbigay galang sa matanda at umalis para sa kanyang training. Nagsimula na ang training at makikita na sinusubaybayan si Eugene ni Annie at ng isang bodyguard mula sa isang sulok. Napansin ng personal na bodyguard ni Annie na hindi na masyadong napapansin si Eugene kumpara noong una siyang sumali sa training. Tumutol dito si Annie, binanggit na natalo dati ni Eugene ang dalawang kasapi ng kanilang team. Pinaliwanag ng bodyguard ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng pag-suggest na parang sinasadyang pigilin ni Eugene ang kanyang mga kasanayan para hindi mapansin. Dagdag pa niya, kahit hindi na ito halata tulad ng dati, mas magaling pa rin sa athletic at situational awareness si Eugene kaysa sa ibang kasapi.
Kumbinsido ang bodyguard na ang mga kakayahan ni Eugene ay hindi lamang natural na talento, ito'y resulta ng patuloy at profesional na training. Patuloy na sinusubaybayan ni Annie ang performance ni Eugene sa training. Napansin niya na kahit bata pa si Eugene, gusto siya ng ibang miyembro ng team dahil sa kung paano niya tahimik at maayos na ginagawa ang mahihirap na exercises. Paglipat sa ibang lugar, nag-uusap si Annie at tinatanong ang lieutenant tungkol sa mga kamakailang sugat na nakuha sa isang misyon. Siniguro sa kanya ng lieutenant na hindi ito malala. Pinayuhan siya ni Annie na maging maingat sa susunod para hindi na masaktan, at sinagot siya ng lieutenant ng isang respetadong masusunod. At ang eksena ay nagiging seryoso at puno ng kuryosidad. Tinatanong ng lieutenant si Annie tungkol sa kanyang patuloy na investigasyon sa isang estudyanteng si Eugene. Nagulat si Annie, hindi lang dahil naalala ng lieutenant ang pangalan ni Eugene kahit saglit lang itong nakita, kundi pati na rin sa kanyang sobrang pilit na pagpapakalma. Sinabi ni Annie na hindi na siya nag-iimbestiga kay Eugene, kung saan agad nag-react ang lieutenant na tila masaya at nag-shine ang kanyang mukha. Dahil dito, lalong nagduda si Annie. Nagsimula siyang mag-isip na may kakaiba talaga at nagsimula siyang magtanong kung paano konektado si Eugene sa kanyang fiancé. Palit ang eksena, ginagampanan ni Eugene ang kanyang tungkulin bilang bodyguard kay Annie. Tinatanong ulit siya ni Annie kung naisip niya na bang maging sikat o celebrity, at sinasabi niyang pwede siyang suportahan ng kanyang kumpanya. Agad itong tinanggihan ni Eugene na ikinagulat ni Annie dahil hindi man lang ito nagdalawang isip. Biglang nagbago ang tono ng usapan nang itanong ni Annie kay Eugene kung kilala ba nito si Lieutenant Kang Hamchan. Dahil ito ay kanyang fiancé. Na nagdulot ng malaking pagbabago sa kilos ni Eugene. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Eugene, kaya naman lalong tumibay ang hinala ni Annie na kilala ni Eugene ang kanyang fiancé. Dahil sa reaksyon ni Eugene, naalala niya ang isang naunang pag-uusap nila ng tenyente patungkol sa kanyang kasintahan. Sa loob-loob ni Annie, sigurado na siyang talagang kilala ni Eugene si Lieutenant Kang Hamchan. Ito'y isang mahalagang punto dahil lalo itong nagpapatibay sa kanyang hinala na may kaalaman si Eugene sa kanyang personal na buhay. At sa isang di inaasahang paglipat, biglang nagbago ang postura ni Eugene. Nagulantang si Annie at nagtataka kung ano ang kahulugan ng biglaang pagbabago. Lahat ng ito ay nasilayan ng personal na bodyguard ni Annie na tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. At matindi ang atmosfera habang dumating ang grupo sa kanilang lokasyon at nagpunta sa silid ng mga staff. Ang personal na bodyguard ni Annie ay bumuntong hininga, marahil ay nagpapahiwatig ng ginhawa o pagod. At si Eugene ay tila abala sa kanyang isipan, nahihirapan tanggapin ang bagong impormasyon na si Annie ay kasalukuyang engaged kay Lieutenant Kang Hamchan. Nalilito siya kung paano ito makakaapekto sa relasyon nila ni Annie at ng lieutenant. Samantalang nagpalit ang eksena patungo kay Annie na abalang nag-aayos. Biglang may lumitaw na babae sa kanyang tabi. Gamit ang momentong ito ng pagkakadistract, matagumpay na kinidnap ng babae si Annie at ginawang walang malay. Kasabay nito, pareho rin na nakompromiso ang mga bodyguard na nakastation sa labas, na nagpapahiwatig na ito ay isang coordinated na aksyon at lalong naging delikado ang sitwasyon. Itinawag at kinumpirma na kinidnap si Annie. At natagpuan ang mga bodyguard na responsable sa kanyang kaligtasan, sina Jinsu at Kyungo na walang malay. Agad na kumilos ang personal na bodyguard at nag-utos na isara ang lahat ng palabas at suriin ang lahat ng CCTV. Ito ay nagpapakita ng sitwasyon na mataas ang panganib at kailangang umaksyon agad. Agad na kumilos si Eugene at ang leader ng mga bodyguard. Pinag-aaralan ni Eugene ang sitwasyon at nanghuhula sa mga susunod na hakbang ng mga kidnapper. Sa tingin niya, maaaring agad na tumakas ang mga ito gamit ang kotse pagkatapos patulugin ang mga bantay, o kaya'y nagtatago muna sila para suriin ang sitwasyon bago tumakas. At si Eugene ay mabilis na tumakbo pababa ng hagdanan papuntang parking area, sa paniniwala na ang mga kidnapper ay sinusubukang tumakas gamit ang kotse. Pagdating niya, nakita niya ang isang sasakyan na mukhang aalis at agad itong pinigilan. Pero mali pala ang kanyang hinala, hindi iyon ang tamang sasakyan. Napansin niya ang isa pang van, isang itim na minivan na malapit na ring umalis. Walang aksayang oras, tumakbo si Eugene sa kabilang direksyon para harangin ang van.
Habang tumatakbo, ipinaalam niya sa radyo ang impormasyon tungkol sa sasakyan ng suspect, isang itim na minivan na may plakang 000000. Hindi huminto ang van at halos mabangga pa si Eugene. Sa mabilis na pagkilos at pag-iisip, ginamit ni Eugene ang mga nakaparadang kotse para tumalon at mahawakan ang gilid ng umuusad na van. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.